Ako ulit si punong barangay, Rolly Labella, Barangay Karatagan, Kalinog, Iloilo. Kami, ginapasalamatan naman ang pro ka sa Auton Military Sir Magon, kag sa sino nga rin, sir? Sila? Sa kay gobernador, kay congressman. Ah, Kami maadto sa mga pumuluyo ko para ipamaan kung ano ang ginbulig ka gobyerno parte sa kanamundiya sa kapigadon sa una kumpara talad anggod na katama pasalamat ka mga pumuluyo diya sa gobyerno kag sa mga military nga nagtawhay ang amon nga barangay. Okay. Sige, Kap. So, by the way, I'm Captain Dutch Gerald Magon, again, from the 12 Infantry Battalion. So, nandito po ulit tayo sa Karatagan ng Kalinog, Iloilo. Kasama po natin si Kapitan. So, yung sabi po niya kanina is laking pasalamat niya po sa ating gobyerno um, dahil sa yung mga proyekto na binigay at saka nailagay nandito na-construct na. Ang iba is ongoing pa yung implementation, pero sa ngayon is medyo malapit na ring matapos. And of course, yung sa atin naman na part is yung pinapasalamatan rin ni Cap yung ating naging tulong through the CSP, the Community Support Program ng Philippine Army, na kung saan nung una is di ba Kap, magulo itong barangay mo? Oh, Tama ba? Tama. Di ba magulo? Then may mga nangyari pa dito na mga Paputok. ambush. Oh. O may mga namatay ba? Wala naman namatay pero mahirap sa pumuluyo. Mahirap magpunta doon sa humayan nila. So mahirap yung buhay ng ating mga mamamayan dahil sa yung wala pa kayong kalsada dati. So wala pa kayong kalsada, and yung paano yung mga produkto ninyo? So mahirap rin kayo na dalhin sa bayan yung mga produkto. Ang produkto namin hindi na mapupunta doon sa lagyan kay sa presyo sa kabudlay hindi nakabalik, hindi nakabawi. Mahirap. So instead na yung kikitain sana is kahit sabihin natin na kikita ka ng 500, pero kapag dahil sa hirap ng kalsada, yung pag-travel pa lang, yung expenses pa lang sa gasolina, at saka yung sa hirap ng daan na kung saan minsan nung nandito ako, di ba? Nandito ako is yung mga produkto ninyo na saging, for example, pagka matumba yung motor na yung habal-habal na pinagkakargahan ng saging ay nasisira. So pagdating doon sa bayan is konti na lang yung pwedeng mapakinabangan, which is instead na malaking kawalan sa hanap buhay ng mga mamamayan dito sa Barangay Karatagan. So kaya itong kalsada na to is kailan ba ito natayo, Kap? 2023. So 2023. So right after nung ma-clear yung barangay nyo, di ba? Nung 2021 ng CSP, and after ng yung patrol base maitayo. So after nung pag-alis namin dito noon, then pumalit yung patrol base para mag-maintain ng seguridad dito sa inyong bayan, sa inyong barangay. So tuloy-tuloy na yung mga proyekto sa pamumuno rin ng inyong municipal mayor. Sino pa yung mga tumulong dito para mailagay yung mga yung mga proyekto na to, like itong cover gym, itong ongoing na construction ng hospital, tapos nakita natin dito sa may bandang kanan katabi lang ng detachment is yung barangay hall, no, na tinatayo pa lang, or pero sa ngayon ginagamit nyo na, di ba? Kahit na ongoing pa yung construction is nagagamit na ninyo. So sa ngayon asan ba tayo dito, Kap? Ano bang meron dito ngayon? Gusto lang ka mga pamuluyo nga kung may mga bisita nga mabatian mananda kag pasalamat sanda sa bulig sa military, sanda ka pasalamat gid nga pagpangumanda hindi na sa kabudlayan, hindi na disturbong katurogon, way na gamo.
Matahimik na yung tahimik ng ibig sabihin pag alis namin dito after maklear yung barangay is tahimik na talaga yung community ninyo, yung barangay, wala nang dumadaan-daan sa palibot, meron pa rin. wala na. Wala na. Wala So simula nung may na-establish na yung patrol base at saka nasimulan natin nung tayo kasama yung mga mamamayan na andito ngayon. Dito rin si Chip. Oh. Siya yung chief tanod natin dito sa Barangay Karatagan. Si Jerome, si si Tayolo. Buhay lo tayo Oh, ba? buhay-buhay man nga way taka kita ay. Magani. Oh. So ito po yung pagpapakita na yung pagtanggap po ng mamamayan ng mga taga Barangay Karatagan is kahit medyo mainit yung panahon dito ngayon pero mamaya may ito lalamig. Kahit na mainit yung panahon, kung ano kainit yung panahon is ganun rin kainit yung pagtanggap nila po dito sa atin. So sino pang ari dire? Si Punong Barangay Role Labilia, Barangay Karatagan, Kalinog, Iloilo. Kami sa barangay mga pumuluyo ko sa pagpakita gid sa pagpasalamat sa gobyerno natin pagay sa military nagtawhay ang amon barangay. May mga project, kung anong oras kami mag-meeting, hindi na mainit, hindi na mabasa. Kung may mga masakit, dasig lang may pasalamat kami sa rescue. Bisan ano oras, bisan tungang gabi, magtawag kami, insigida, ginasakaan na kami kuhaon ng amon nga mga masakiton, sa ospital, mga 50-50. Hindi na mabudlay. Pagi sa bulig sa CSP, sa LCAC, pagi sa 12IB, kanday sir. Dito tayo. Hanggod din nga pasalamat ka mga pumuyo dia. Kay kung ay commit detachment, siguro hasta tulad, hindi, white kurente, white gym, white karsada. Kay hindi kabot ang project, bisan anong kabalik-balik sa Capitol, hindi magtao ka project. Kay kung permiga mo permi, kanogon lang. Sir, pasalamatan naton gali liwat si Sir Magon. Sa nagbalik-balik niya kag sa 12 Infantry Battalion, sa tanan nga mga sa gobyerno nga nagbulig kanaman diya nga mga military line yan nga mga batalyon ginapasalamatan naman kag sa mga gobernador, kay congressman, sa board member, kay mayor, kay sa mga SB. Ginapasalamatan naman kag sa taga DE, DNR, sa No pa diyan. amo na lang, madamo nga salamat Si Congressman, lipatan mo si kay Congressman. Congressman Nonoy Lawrence. Salamat gid. So mayong aga sa aton yung mga pumuluyo, mga pinalangga naton nga pumuluyo sa Karatagan. Kilala niyo ba ko? Kilala niyo ko? Ano akong ngalan, be? So, kung matandaan ninyo, no, ang isa sa purpose sa pagbisita tani namon diri Subong is bako gani kamustahanay lang tani with the punong barangay. Ang namon is sino bang pwede naton nga maistorya si mga kabarangay kagawad kag elder. Pero pag abot ko is nakibot ako nga may arasang naka-set up nga muda abi ko ang plastada daw simple lang istoryahanay. No? So sa amon bilang miyembro sa 12 Infantry Battalion, sa ngalan man sa akon nga battalion commander si Lieutenant Colonel Richard S. Caliva, Infantry GSC Philippine Army. So kung matandaan ninyo, una nga kadto namon diri sa 2020 nagkaroon kita sa pulong-pulong, di ba may serbisyo karaban kita sa una
Matandaan nyo pa, dito pa ang aton yung venue sa may eskwelahan. Diya gali, dito ang eskwelahan. No? Matandaan nyo pa? Ano ang ginpangayo nga proyekto sa aton yung mga pumuloyo? Karsada. Nag-abot wa ay? Nag-abot. Pero hindi ako ang nagano ha, hindi ako nagpaobra sa mga karsada. O, say mayor. Ano pa? Ano pang ginpangayo ninyo sa una? Ha? Tindahan? Kuryente. Kuryente. May kuryente wa ay? O, pwede na kita magsabit dira kag magpa-kuryente kay may kuryente na. Ano pa kitang ginpangayo ninyo? Jim. Ang batayan ko lang sa una kung sa part man sa mga barangay officials naton is ang barangay hall. Sakto? So, paghalin namon, di ba ginambal ko sa una, upod si Mayor, kung matandaan ninyo ang iyang asawa, di ba diri pa nag-birthday ang iyang bata, si Inday Gwen kag si Janjan. So, pag abot sa activities ang una, anong hambal ni Mayor? Butangan ko diya ka kuryente. Butangan naton sa karsada. Kung baga kung sa una pa, sa karsada pa lang, lipay doon niya tawo. Ang hambal is, butangan pagid sa kuryente. Duha doon, kung baga ang kalipay sang tawo, imbis nga, dire, lipay na kayo siya, mas nalipay pagid. Masanag doon ninyo nga, balay. Kung sa una, nagkarados mo, kaya tao nga panaw sa sulod ka balay na. Ang iyang flashlight ang anak ka lighter. Di pa kilala ito. Gin-off ko na. So, ano pagid? Live yan mo. So, after sang kuryente, ano pagid ang nag-abot sa inyo? Salamat malara sa serbisyo. Hospital, may ara na sang cover gym, nag-abot man ang barangay hall, ano pagid? May ara pagid sang water system, may ara pagid sang simbahan. So, amo na nga mga proyekto, ang hambal namon sa una, hindi man namon kaya na siya nga ihatag ang mga proyekto ngayon na. Di ba? Kami sa Philippine Army, ang hambal namon sa to is, kami ang maging tulay lang gid kay wala man sa misang pundo para magpaobra sang kwan kay kung may ara lang paobrahan tanan nga balay diri obrahan naton sang may two-story building galing kay hindi naton makaya nga mo na siya may limitasyon ang kakayahan naton so pagabot sa to ang naging setup is kung wala kita nagbinuliganay tandaan nyo ha kung wala ka mo nag-ugyon sa amon, wala ka mo nagpati, wala kita nagbuliganay, wala ang aton nga ginatawag nga pag-ugyon diri sa barangay. Mamatsagan nyo ba matabo kaya ini siya ning mga proyekto nga gipang taon ni Mayor kag mga lain-lain nga mga ahensya sang gobyerno? Hindi. So sang una, hambal gani ni Kap, hadlok kya mga ahensya sang gobyerno magsaka hadlok sanda kag mga kontraktor mag-construct diya kapila siya nagkadto daw sa provincial government sang Iloilo kag kung sa diin pa galing lang hindi gid makasulod kay tungod kay ang isa sa una nga nagiging problema naton is ang impluwensya sa mga taga-pihak insakto. Pero sa naging matawhay ng inyong barangay, sunod-sunod na. Kaya ang ginahambal namon, kapag nag-istorya kami sa una, pag may ara sang peace nga ginatawag, o kung katawhayan, magsulod ang development. Pero hindi nato na ina siya ma-achieve, hindi nato na siya makuha ang development nga na, kag ang peace nga na. Bago kita magkadto sa ginatawag na development, diri anay kita sa peace. Hindi nato makuha ina siya ng peace nga na kung kita mismo hindi kita magbinuliganay. No? Kaya sa amon nga part sa Philippine Army,
kami nagapasalamat gid kami sa inyo nga suporta sa una. Ang tanan niya ginhimo namon, wala man namon ginakwenta, pero tanan niya ginahimo namon is para ini siya sa inyo. Para sa katawhayan sang tanan. Nga hindi na ninyo makita ang inyong nga kabataan nga mapirwisyo ang kinabuhi nila. Makadto sa iban. No? Pero may ara pa sa mga nabilin. Kaya ang panawagan namon sang una hasta subong. Nga kung pwede lang, base kung bigla lang kami magtalang, hindi natin masigurado kisa. Kung bigla kami magtalang, buligan naton. Buligan naton nga makapag-bago ang ilang kinabuhi. Kaya mas matauhay, mas namanami sa pamatsyagan nga upod nimo ang imong pamilya. Doon nalipay man kita kagina, doon nga subo na kita ha. Doon na subuan do kamo ha. Ha? Oh. So pamati lang kamo. Amo lang ang ginapangayo namon, di ba? Sang una pa ginapangayo lang namon. Magsalig lang kamo sa amon. No? Magsalig lang gid kamo kay kami, hindi namon gusto nga makadto kamo sa kapahamakan. Isa ina siya sa role namon sa Philippine Army nga maprotektahan kamo, maprotektahan ang inig isa ka tawo. Pero sa pamaagi nga kinahanglan, tani, magbinuligay kita. So, pag binuligay naton, naklear ang inyong nga barangay, di ba? Upod ya ang barangay Marandig, kaga nga Aglunok. So, tatlo na ka sa barangay. No? Tatlo ka barangay, ging deployan naman sa una. So, pasalamat kami kay bisan sa una, di ba? Mag-agi kami diri sa barangay ninyo. Why, gid sa paksapak ya tao kakaratagan ka namo na. Di ba? Maagi. Good morning, Nay. Mga siya. Tapos, after naman is, ang, after isang good morning, yung diretso lang, yapon si nanay, lakat-lakat. So na, ambal sa mga tropa da. Sino maalala nyo diri nga tropa nga ari diri sa una nakadeploy? Away, do ka kumaan. Ikanto Mayor. Oh, si Kanto Mayor, kilala nyo na. So gina-welcome kali nato no. Ari ang aton nga battalion commander sa 12 Infantry Battalion, no less than Lieutenant Colonel Richard S. Caliba, ang bag-o nga battalion commander sa 12 IB. Ihatag na natin sa iyang mic para sa makahatag siya sa gamay niya na mensahe sa inyong mga populoyo. Ano to? Magandang umaga po ulit sa lahat. Ako po si Lieutenant Colonel Richard Caliba, ang battalion commander. Ako ang pumalit kay Lieutenant Colonel Garsota. Siguro kilala nyo naman siya at laging balik-balik naman dito siya nung siya yung battalion commander. Ako is nag-assume po ako last February 6 as bag-ong battalion commander na nakasakop dito sa atin. So una-una sa lahat nagpapasalamat ako sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating butihing kapitan si Honorable Rolly Labilla. So palakpakan natin si Kap. So napakaswerte natin sa umagang ito dahil may kapit-kapitagang bisita tayo from doon sa Manila. Nandito rito ang ating idolo, si Colonel Dennis Eclarin. So nandun sa likod si Sir. So baka napapanood natin siya. So, si Sir is dating kasama din natin, isa siyang retired colonel. So, ngayon, ang advocacy nila is ito, nag-iikot sa iba't ibang lugar, katulad dito sa atin, at nagdo-document yung yung kalagayan natin noon at ngayon. So, nung pinanganak yung National Task Force, yung LCAC, yung End Local Communist Armed Conflict. So, yun yung All of Nation
approach of all government approach, yung nag-convergence ng efforts ng lahat ng government agencies, including yung security sectors natin. Kami yon, yung Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Army, in particular yung 3ID at yung 301st Brigade, at yung nakasakop na batalyon sa inyo ngayon dito, kami, yung 12 Infantry Lick M Battalion. So, yung binabanggit ni Cap, kahapon pa, nakausap na ni Sir kanina. So, napakalaking bagay yung pagtutulungan natin. So, hindi rin namin isakatuparan o matagumpay na matupad ang aming maayos na pagseserbisyo, makamit natin ang tagumpay na mawala ang karahasan o yung mga yung insurhensya, yung mga kapatid natin na wala sa landas. Yung sabihin natin yung NPA. So dati siguro kayo tayo, 'di ba? Mga panahon, mga 10 years ago, 20 years ago, hindi nyo halos makita siguro yung gobyerno dito kasi yung kalsada halos hindi pa maayos, 'di ba? 'Di ba? So, nakikita natin yung mga ibang armado, hindi kami. Yung nakikita nyo siguro dito nung unang panahon. So, nung nagkaroon tayo ng LCAC, yung collaboration, yung pagkikipagtulungan ng bawat isa sa atin, nakita nyo ang development. So, ano na ang kalagayan ng barangay natin since nagkaroon tayo ng magandang samahan, yung pagkikipagtulungan. So, yun, nung kita nyo na nandito pala ang gobyerno handang tumulong, nag-establish tayo ng detachment natin dito. So tuloy-tuloy na yung development, di ba? Pumasok na yung mga farm to market road. So timely, napakalaking tulong yung naging epekto ng mga programa ng gobyerno. So nakikita ninyo na ang gobyerno talaga is, yun yung propaganda ng kabila na ito yung gobyerno hindi natin napapansin, hindi tumutulong, hindi nagbibigay ng services. So ngayon naramdaman na natin. So nakikita ninyo tuloy-tuloy yung development. So nagpapasalamat kami at patuloy nyo kaming sinusuportahan. Yung gobyerno talaga, yung talagang pasalamatan natin. So palakpakan natin si Kapitan at ang ating butihing mayor, si Mayor Calvo. So napakagaling at kahit papaano yung pag-akyat, mas marami pang mga lugar na hindi sementado. Napakaswerte natin ngayon. Ang ganda ng semento natin, yung kalsada. So anong implikasyon niyan? Yung produkto po natin, so hindi na nila babaratin. Ibig sabihin, mas mahal na at mas mabilis na kasi kasi accessible na yung natin yung lugar, may kalsada na, hindi katulad dati na pag bumili ka ng farm inputs, yung mga abono, yung mga natin mahal kasi sa banwa pa kukunin. Pero pag nagbenta ka naman ng produkto natin, barato ra kasi siyempre yung middleman, yung bibili, mahirap yung kalsada So anong gagawin niya? Babaratin niya yun kasi yung sa transportation cost pa yung kukunin niya doon ang kaya mura ang mga produkto natin. So napakaganda, napakaswerte, napaka-natural. Hindi nyo na kailangan mag-aircon dito. May libre na kayong tubig. May kuryente pa tayo. So napakaganda. Kailangan i-maintain lang po natin na kasama nyo kami yung kaayusan, lalong-lalo na yung kapayapaan. So, masaya ako na kapunta dito at gusto kong i-announce na ang buong probinsya ng Iloilo is nadeklara na insurgency free o yung natawag nating stable internal peace and security. Since noong February, napirmahan ang resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan ng gobyerno ng Iloilo, probinsya ng Iloilo. So, palakpakan natin. So, wala na yung mga kinatatakutan nyo dati na ang daming armado dito, yung mga kabila. So, sa ngayon, ang effort natin is tuloy-tuloy. Kukunti na lang po sila, sa 10 na lang yan sila. So, ang tawag namin yan is
insignificant na sila, yung sa strength nila, inconsequential level na. Though, hindi pa rin natin sila dinidiscount kasi may armas pa rin yung mga yun eh. However, hindi po natin pinapabayaan na makapag-recruit o makapagpadami sila. Siguro sa tulong na rin natin, yung mga kabataan, yung mga anak natin, kasi kung napapanood natin yung mga iba't ibang malita doon sa mga ibang probinsya, katulad ng Samar, ng Negros, nakita nyo yung nangyari doon sa Toboso. Ang maraming namatay doon is mga estudyante. So, nakikiusap ako sa mga nanay, mga parents, yung mga guardians, na bantayan din natin ang ating mga anak. Kasi malakas yung recruitment sa social media eh. Nagpe-Facebook, may ano po ba dito, internet. So yun, hindi naman sasabihin ng armado o yung communist terrorist group na eto kami, pasok kayo dito, ganyan. Parang on lang, yung isang organisasyon na inatago nila na tutulong daw kuno sa isang komunidad. So dadalhin nila yung mga kabataan natin doon. Ang tawag natin doon, mag-i-immersion na. Pagka na arating na sa bundok ang inyong mga anak, hindi na nila papakawalan yan eh. Kasi isasampa na nila sila doon. Re-rescue lang natin sila pagka nagkaroon ng encounter. Kung maswerte silang hindi mamatay. Ano bang kagalingan ng isang estudyante na kalabanin mo yung well-trained, well-equipped na tropa ng government forces. Kami we are trained to win the fight. Hindi tayo training ng gobyerno para magpatalo sa sino mang manlulupig na gustong guluhin yung gobyerno natin. So, kawawa ang ating mga kabataan, yung mga anak. Basta pag sinabi nila na may pupuntahan lang kami, hindi nyo kami makontak, magduda na po tayo doon. Kasi iba na yon, baka nasa bundok, dinala na ng armado. Mabalitaan na lang natin yan, katulad nung nangyari sa Toboso, na hopefully, wala naman sanang ganun na mangyari dito. Kaya nga nakikiusap kami na bantayan natin maayos ang ating pamilya, yung mga kabataan natin. Kasi sabi ko nga, ang kabataan ngayon is kakaiba. Napaka-agresibo, wag na pagalitan natin yan. Napaka-rebellious, 'di ba? Iba na yung kabataan ngayon, hindi na katulad nung mga panahonan natin na medyo nakakatanda na pag sinabihan mo, makikinig yan eh. Ngayon, parang magre-rebelde, magalit sa atin. Kung na-monitor ng taga-kabila yon, na-recruit, yun yung sinasabi ko, hindi na natin sila ma-rescue kasi pag nagputukan na sa bundok, hindi mo na masabi na ceasefire o tigil putukan eh. Kasi pag pumuputok yun, siyempre yung sundalo, mag-ohan yan, magsisik cover at tapos mag-paper and maneuver din yan. Kawawa kasi hindi train yung mga kabataan na sumampa sa ganon. Sayang, ang kahirapan dapat matapos sa pamamagitan ng sa atin din mga nakakatanda, tayo mga parents. Kausap ko nga yung mga kapgo natin diyan, mga paryente nyo din siguro. Tinatanong ko kung anong klaseng buhay sila dati. Mahirap talaga. Sabi nila, so ngayon may allowance na sila, so dapat tayo ang unang nagsakripisyo. So dapat mabago natin yung sunod na henerasyon. Katulad po ninyo, tayo, yung mga mas matatanda dito. Yung sitwasyon nyo dati dito, walang kalsada, ang hirap ng buhay. So ngayon, dahil napakaganda na yung sasamahan natin, yung pagtutulungan natin sa gobyerno, dapat wag na nating hayaan na masira yung masarap na buhay na tinatamasa natin. Wag na nating hayaan na makarecruit o dumami na naman yung kalaban natin dito. So maasahan po ba namin yon? Opo, maraming salamat at sana po tuloy-tuloy lang po ang inyong pagsuporta at huwag tayong palinlang ng mga armado. Kayo yung unang nakakaalam kung may mga bagong mukha na papasok dito na kunyari magbibigay ng mga tulong, pagdudahan natin yon, i-report kay kapitan at sa detachment o kahit mag-text sa amin, ibibigay po namin yung cellphone number namin mamaya.
para magtulungan po tayo na ma-insulate na hindi na babalik yung insurgency o yung karahasan dito sa ating lugar. At tuloy-tuloy yung development. Ang ganda ng lugar natin. Parang kami, paakyat ng bagyo. So, ang ganda, napaka-bless natin. Napakaganda po yung lugar ninyo. So, tuloy-tuloy lang na alagaan mo natin ito. I'm sure dahil na-declare na insurgency free ang probinsya, I'm sure na mas marami ng mga mamumuhunan o mga investor, mga negosyante na papasok at pupunta dito. So hindi na tayo aalis, lalo yung mga next generation natin na pupunta pa sa ibang lugar, mag-abroad o whatever, pupunta ng Manila para maghanap buhay. Kasi darating yung panahon na pupunta dito yung mga malalaking investor na magtatayo ng negosyo dito. Dito na magtatrabaho yung ating mga sunod na henerasyon, ng ating mga anak. Manay, sana tuloy-tuloy lang po tayo magtutulungan at kung may mga mapansin kayo, sabi ko nga kanina, mag-auto-billing i-report. Yung mga din mag-surrender sa mga kaibigan natin sa kabila, yung mga kapatid natin, tanggapin natin, wag nating itago, no? Kap, tawagan lang kami 24/7 na nakabukas po yung aming ng cellphone namin o yung contact namin para masumbungan yung ano man yung maging problema o concern ninyo. So, yun lang po at maraming salamat. Magandang umaga po. Kap, thank you. Hello. Siguro, ang iban sa inyo hindi makaintindi kay ako gani gusto ni share kay na nga interview na Tagalogon ko pero hindi ko man sunado nga magtagalog. May Tagalog ako, may Kinaraya, may Binisaya man. Amo da hangad naton nga pasalamatan sa 12IB, sa Philippine Army, sa hanggang gin na bulig na hindi ma-develop ang barangay ta kung ay pagi kanda kag sa taga Ilkak ang kurente bisan diin guro bisan sa lilok mo pwede na mo cellphone na gyawa ay naguntat sa sang una mga tao di kapot cellphone way gid pero titulad po klabanan bisa bata may cellphone doon white turo nga palod hulog mo sa wifi dasig lang. Amula da pasalamatan natin kang gadged sa 12IB, sa CSP, kag sa gobernador, kay Congressman Nonoy Defensor, kay Mayor Francisco Ico Calvo, kag kay sa mga board member natin, sa mga SB, kag sa taga-DE. Duro man na bulik nga taga-DE, may mga abono parte sa paray natin de mga binhi ginatawaan kita kung sinuot binhi ginatawaan kamo para matibawa sa kapigadohon amo da hangtod gid pasalamat ko kag mayong ugto kaninyo tanan.